Good morning at welcome sa ating panibagong episode ng Back to the Scriptures today. This week at ano po ng former Adventist Fellowship Philippines podcast, tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos na magdadala sa atin ng katotohanan. At welcome po kayong lahat, saan man kayo naroon sa anumang bansa, anuman ang inyong wika, at nalagi ko na sana ay lubos nung maunawaan kung ano ang layo ng Panginoon sa ating naging pag-aaral. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa ating buhay, kalakasan na patuloy niya binibigay sa atin bilang pasalamat at papuli at pagduwalhati sa Kanya ay ating binibigay ating panahon sa mga ganitong pagkakataon upang ating pong makilala sa ng lubos. Sa ating pong episode ngayon ay gaya ng suggestion ng iba, napakaganda at amin po napagpasihan na as much as possible gagawin po natin, iikla natin ang ating oras na pagtalakay para mas lalo po ninyong digest yung aming mga sinasabi. Marami po kasi nagsasuggest na sa pagka-maabot ng 3 oras para pang napapagod ng isip, gusto pang manood, gusto mapakinig. Kaya na parang blanco ng isip. Kasi normally, sa psychology ng tao, alam natin, nag-30 minutes lang, maximum tumakaan. Kaya yan po ang aming gagawin kasi napakalaga po sa amin ng inyo pong mga ginagawang pag-aaral. Kaya gagawin namin lahat upang ito ay mapaganda at lalo pong maunawaan natin ang ebanghelyo natin Panginoon Jesucristo. Ano po? At siyempre kasama na po natin ngayong umaga ang ating mga buting pastor. Unahin natin si Pastor Leonardo Bagdaran. Good morning, Leonardo Bagdaran. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat, mga tagapakinig namin at mga magiliw na taga-subaybay. Salamat din po, Doc, sa inyong patuloy na panyaya. Oo, maganda ang signal ngayon sa inyo. Tsaka yung may ilaw, no? Hindi nawawalan. No? Kaya talagang hinanda pa. Sabihin nyo, huwag mo na mag-brown out after 1 hour. O hindi pa rin tumigil, doon kayo mag-brown out. Okay, tawagin naman natin na ating susunod na kasama. Walang iba kundi si Pastor Dave Sabaupa. Kaya, Pastor Hello, Dave. good morning. Good morning. Salamat ulit. Sana ay maging successful ang ating broadcast ngayon. Thank you. Yes, at isipin natin. At sa ating mga taga-subaybay, salamat po. Kung kayo po ay nagnanais maging bahagi ng programa ito, ang inyong gagawin ay hindi lang kayo manonood, hindi lang kayo makikinig, kayo din po ay mag-share ng ating programa ngayon. Kaya, mag-share sa social media, share nyo lang, click kung kayo may Facebook, share nyo lang sa mga friends o mga relative, lalo na yung mga minister ninyo na gustong matuto pa ng katotohanan. At sa mga kaibigan nating Adventist, welcome din po kayo. Welcome na welcome. Kasi kaya tinaon natin Sabado ito para wala masyadong mga basher. Kasi pag Sabado, mababait sila. At wala tayong marinig na kung ano. Hindi kagaya narinig natin kanina. Napagbintangan po tayo mga Adventist. Hindi po. Salamat na aya. Okay, sa umagang ito, ating pag-uusapan, without further ado, isa na namang napakagandang talakayan. No? Simulan natin last week. Tayo nag-discuss tungkol sa video ni Doug Bachelor na mga kasama, di ba? Ating tinalakay yung tungkol sa kung Adventist ba ay totoong kulto. At this time, pag-uusapan namin ngayon, mga kaibigan, ang tungkol po sa si Mark Finley. But not necessarily about Mark Finley, but kung ano yung dalang aral ni Mark Finley. Yan. Ito po galing sa video sa YouTube na 7 facts about Seventh-day Adventists. Sa YouTube nga, nakalagay dyan, Seventh-day Adventist Exposed. 7 facts that you don't know about. At catching talaga yung title. Kaya naman, ginawa ko na as much as possible, catchy rin ang ating pong topic ngayon sa umagang ito. Ganyan, pinalitan natin. Ayan. Former Seventh-day Fellowship Philippines podcast, 7 facts about Seventh-day Adventists that they don't want you to know. Ayan. So, nung i-pinost ko sa Facebook, marami pong mga nagkaroon ng interest. No? May mga folder pa nga na nasa Amerika, tinatanong ko anong oras sa Philippine time. At mga ibang mga
nasa ibang bansa. Anong oras sa Philippine time yan, brother? So sabi ko, naku, paano kaya natin mapapaintindi sa kanila kasi Tagalog ginagawa sa salita natin. Yung pala, wala problema sa kanya nakakaunawa siya ng Tagalog kasi ang kanyang may bahay ay isang Pilipino. Alright? So, aalamin natin sa umagang ito kung ano itong katotohanan na sinasabi natin na ayaw ipalaw ng mga kaibigan nating Adventist sa mga tao or in public. No? Iba yung sinasabi nila sa kanila pag sila lang at pagka nangangaral. At iba naman talaga kung ano talaga ang kanilang intention o ang kanilang sinasabi. Naalala ko tuloy mga kasama, yung warning ni Jesus sa Matthew 24:24 at Matthew 7:15, di ba? Nag-warning siya na mag-ingat kayo sa mga bulang propeta sapagkat sila ay darating sa inyo na nakasuot na parang mga tupa. Ngunit sa loob ay mga lobong maninila. Hindi ba? Bakit kailangan na kaya mga kasama na itong lobo, kailangan magdamit tupa para pumasok sa kawan ng mga tupa? Ano ang lobo? Madali lang yun kasi kung magpapakita silang lobo talaga, may hindi sila tatanggapin, tatakbo sa kanila. Pero kung camouflage mo, kung magdamit sila ng parang tupa, ayun, ay di lalapit sa kanila. O, ganun. At magsasalita sila na parang tupa, parang totoo. Remember, ang pangdaraya ay hindi outright na daya ang sinasabi. Iyan ay nagsisimula sa tama. Kasi pag hindi mo dinagdagan ng tama ang pandaraya, hindi ka makakadaya. So, ganun yun, mga kapatid. Pagdating sa lapi, sa pera, di ba? Magpakita sa ng fake na 1,000, parang totoo, maraming nakadadaya dyan. Correct. Pero pag may magpakita sa iyo ng fake na 2,000, of course, wala, thank you kasi wala sa lahat. Wala namang 2,000 na original. Kaya tama lang. Totoo, di ba, Pastor Leonard? Opo, kaya tama lang, Doc, yung pamagat that they don't want you to know. Ayan. Yung mga bagay na hindi gustong makita. Papakita natin ngayon para yung daya ay masolusyonan. Ito yung ginagawa natin. Masolusyonan po. May karapatan tayo magsabi nito kasi galing tayo yan eh. Correct. Hindi tayo basta membro ng pagsabat o tulog at late na sinma. Hindi. May mga responsibility dyan. Kaya alam natin yung inside and outside that. It happens na ngayon outside the box tayo ngayon. Kaya nagiging malinaw sa atin lahat. Pero kung nandyan tayo inside the box, of course, hindi natin sasabihin ito. Kaya mga kaibigan, kayong mag-alala, hindi po paninira ito. Itisikapin po namin na maging totoo sa inyo at as much as possible, short and sweet. Okay, simulan na natin. Dito sa unang part ng video, ay sinasabi sa atin ang tungkol sa isa sa mga facts na sinasabi dito ni Mark Finley ay about Adventists and tinatawag natin yung kanilang approach na damang approach daw para hindi sila madaya ng mga naninira lang sa Adventist. No? Pero sinabi si Mark Finley na maganda naman na dapat talagang ito ang totoong approach. Na kung gusto mo malaman ang tungkol sa isang grupo o organisasyon, kailangan dumiretso ka sa kanila. Pakinggan natin itong first part ng video ni Mark Finley, mga kaibigan. Finley. And for the last 50 years, I traveled the world sharing the truths of the Word of God with tens of thousands of people. I've spoken in over 100 countries and written more than 70 books. And today, I want to share with you 7 facts that you don't know about Seventh-day Adventists. Now, when you study about what a religious faith believes, it's always wise not to go to what others say about them, but to go to what they say about themselves. For example, if I want to learn something about Hinduism or Islam or the Baptists or the Presbyterians or the Catholics or any Christian faith, it's only fair to go to the original source and find out what they believe. Walang sound, nakamute.
Nakamute, Ah, Doc, nakamute. Sorry, nakalimutan ko. na, Totoo naman sinasabi ni Pastor Quinn, na kung gusto mo magpag-aralan talaga isang pananampalataya, ay pumunta ka sa kanilang original source, hindi mo ba? Original source. Ibig sabihin kung ano talaga yung paniwala nila. Maganda naman sinasabi niya. At yun naman ang ginagawa natin, hindi pa ba mga kasama? Sa ating podcast, napakita natin kung ano yung sinasabi talaga ng kanilang doktrina. Yes. Ayan, no? Correct. Kaya sabi ko, that is what we're doing in the FA Former Adventist Podcast. Kasi po, ako mismo, defender diyan, alam ko ang insight at mga mechanics nila. At itong ginagawa ko, kaya napapansin nyo, umahaba tayo ng oras. Umahawag ito ng oras. At talagang minsan napupuwit talaga ako minsan alas 6 na. Minsan hindi ako natutulog sa podcast natin, dire-diretso. Kasi gusto ko ipakita sa kanya mga ebidensya, galing mismo sa mga resources nila. Kasi ang mga teachings ng Adventist ngayon, sa kanyang programa, sa Hope Channel, at dyan, yung mga sinasabi nila dyan, maganda pakinggan eh. Maganda pakinggan. Wala kang marinig na magsusupport sa kang kulto sila. Siyempre, like what we said, yun ang gagawin ng mga ganid na logo. Pero, kung hindi ko mapapansin mga kaibigan, sa totoo lang, hindi talaga yun ang doctrine nila. Kaya kung meron man, Pastor Dave, na magsasabi at mag-apply na sinasabi na go to the original source and find out what they believe, siguro si Pastor Martin, unahin natin na dapat gawin niyo. Diba? Kasi, yung sinasabi niya, nung habang pinaghandaan ko ito at kinukumpara ko sa kung ano talaga original teachings ng Adventist, ibang-iba sa sinasabi ni Ellen White. Kaya nga tinatanong po namin kayo mga kaibigan, sino ba talaga paniniwala niyo yung mga pastor ngayon? O si Ellen White na kinikilalang propeta? Yeah. Okay? So, ito ngayon. Unahin natin yung sinasabi niyang facts. No? Unahin natin. Ito ay napakahalaga na ating pag-aaralan. Okay? Tignan natin itong susunod na video na kung saan tinatakay ni Pastor Finley kung ano yung 7 facts. Ito yung first facts na sinasabi niya about SDA and the Bible. Ayan, pakinggan po natin. A book was written called Seventh-day Adventists Believe. And what we're going to do is look at the teachings of Adventists as outlined in this book and as I compare them to the Word of God. Many people will be surprised to know that Seventh-day Adventists are Bible-believing Christians. In fact, Seventh-day Adventists, this is fact number 1, believe the Bible is the only source of faith and practice. They believe that the Bible is authoritative. They base that on 2 Timothy chapter 3 and verse 16. It says, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man or woman of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. The Bible teaches that Scripture is the very foundation of our faith. Seventh-day Adventists believe that. The Bible also asserts that it's inspired by God, divinely inspired. In 2 Peter chapter 1 and verse 21, the Bible puts it this way. It says, knowing this first, that no prophecy is of private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. The Bible is the living Word of God. And as these prophets spoke, they revealed God's will to humanity. Seventh-day Adventists believe that. They don't have an extra biblical source, contrary to what some teach, that supersedes the Bible. Seventh-day Adventists believe in the Bible only as their source of faith and practice. Yan. Ang first na ating pag-aaralan na ngayon, tinawag ko siyang propaganda. Mga kapatid, mga kasama, at SDA propaganda number 1.
Bakit propaganda? Kasi pag propaganda, may pinapropagate ka na alam mo hindi yun talaga ang representation. Minamali mo something para ma-influence sa public. So, SDA in the Bible. Pag ating napakinggan, mga kasama, parang evangelical at orthodox ang paniwala ng mga Adventists, hindi ba? We believe in the Bible, and the Bible is the Word of God. The authoritative, sabi pa nga niya. This is the authoritative, and this is the source of truth. Ano masasabi niyo dyan? Totoo ba yan? Yan ba talaga ang paniwala ng mga Adventists? Mga kasama? Alright, now, iksyan lang natin. Ang ipinakita ni Mark Finley ito, 27 fundamental belief. Now, tingnan natin mga kapatid, ang belief number 17. Ito, babasahin ko rin. One of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. This gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen White. As the Lord's messenger, pakinggan nyo ng mabuti. Her writings are a continuing and authoritative source of truth which provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction. Nakita nyo na mga kapatid? Ang sabi niya, the Bible is the only basis of our faith and practice. We do not have any other extra biblical source. Ay, ano ito? Ano ito? Tingnan nyo po, ano itong paniniwala nila rito? Basahin po ninyo. Ang sabi niya, the writings of Ellen White is an continuing authoritative source of truth which provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction, etc., etc. Now, that is the role supposed to be of the Bible. But this is the writings of Ellen White. Tingnan ninyo ito. Now, is Mark Finley telling the truth? I'm sorry. No, he is telling a lie. That is not their belief. This is from their original source of belief, doctrine, mga kapatid. So that is my concise and short answer to his claim. That is not true. Salamat, Pastor. Pastor Valderan, nagdadagdag kayo? Ginamit niya uli yung 2 Timothy 3:16 ng misrepresentation at misinterpretation na naman yan. Yung 2 Timothy 3:16, sa verse 12 pa lamang makikita na natin na nakasulat dito ang tungkol sa pagdidiin ng tagasunod ni Kristo at lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo. Ang tanong, tagasunod ba ni Kristo ang Seventh-day Adventist doctrine? Yun ang problema niyan. Sa 2 Timothy 4:5, maliwanag na ang sinasabi sa konteksto ay about evangelism, mabuting balita. Kaya gamit ng teksto. Hindi naman po talaga yun ang ibig patunayan. Paano tumalon sa Seventh-day Adventist yung teksto ng 2 Timothy 3:16 samantalang taliwas na agad-agad ang kanilang sinasabi tungkol sa kanilang source? Yun ang ating masasabi. Nag-mislead uli ng ibang interpretation ng 2 Timothy 3:16. Thank you, Pastor Valderan. Maganda yung point na binangon nyo pareho. At naalala ko yung pinakita na talaga ni Mark Finley na ito nasa harapan screen nyo at merong hawak din si Pastor Dave. Pinakita niya na habang nagsasalita siya, si Mark Finley, na ang Bible lang ang source of truth ng Adventist at ito lang authoritative. Pero doon sa librong hawak ng Mark Finley, iba pala sinasabi, Pastor Dave. Iba. Ang sinasabi pala dyan, continuing source of truth. Mas matindi kaysa sa Biblia kasi continuing, samantala ang Biblia nagtapos na sa Revelation. Ito continuing. A book was written called Seventh-day and as a Bible-believing Christians. In fact, Seventh-day Adventists, this is fact number 1, believe the Bible is the only source of faith and practice. The only source of faith and practice. The only, pag sinabi the Bible lang daw ang sabi niya. Pero dito sa kanila libro, ibang sinasabi. Her writings are continuing authoritative source of truth. May source, dalawang source nila. At yun ang hindi ni Mark Finley, nakita lang yung libro. Pero sa kanilang programme, kaya ang ginagawa namin mga kaibigan, sabi ni Mark Finley, balik lang tayo sa source ng kanilang doktrina. Hindi daw si Mark Finley ang source ng doktrina. Ang source ng kanilang inirerefer. Itong libro na ito,
kung saan kumukontra doon sa sinabi niya. Sabi niya, Hindi. only source daw. Pero Correct. dito, may ibang source. Of Kasi ang gamit Tama niya, po. ang gamit niya, Oo. the only source, definitive article, the. Yeah. Hindi wala ng iba. Ay bakit dito mayroon pang isa pa? At ang matindi Kaya rito, iba eh. mga kapatid, The ang Bible matindi is rito, authority. mas matindi ito kaysa sa Biblia. Bakit? O ito, page Bakit ba't 2, sinasabi? page 222. The Ano testimony sabi of Jesus, ito, testimony of Jesus, writing ni Ellen White. The spirit of prophecy, yun ang sinasabi dito. Spirit of prophecy, tingnan ninyo. The spirit of prophecy would guide them safely to their final destination, unification with their Savior at the second coming. So darating ang araw, they will not be guided by the Bible anymore, but Oo by the nga, no? writings of Ellen White. Yan Oo nga, yan ba ang sinasabing the only source, the only base of our faith and practice? No, there will come a time that the Bible will be set aside by them and they will use only the spirit of prophecy. Basahin nyo itong 222. Another long paragraph, ikinumpara nila ang sulat ni Ellen White sa Kwan, yung port captain. Ang Biblia raw ay sea captain. Yung mga traveler sa inyo mga kapatid, makikita ninyo kung ano pagkaiba rito. Yung sea captain, sa high seas, yung original na captain ang nag-guide ng ship. Bago dumaong yan sa pier, sasalubungin niya ng isang kapitan, yung port captain, siya ang magmamando ng ship. Nang sabi dito sa kanilang fundamental beliefs, yung pagdaong daw ng ship, meaning the second coming of Christ, it will be the port captain that will man the ship, not the Bible anymore. Matindi Yan ang matindi dyan. Yan ang ayaw nilang i-reveal. Bakit? Yan ang pangdaraya. Kaya nga. Kaya nga. mga kasama, sa Pastor Padra, sige, go ahead. Kaya nga, kako, talagang hindi umaayon yung 2 Timothy 3:16 sa kanyang sinabi, introduction pa lamang, dahil ang sinusuporta ng 2 Timothy 3:16 yung scripture eh. Hindi naman po yung spirit of prophecy niya. Oo, kaya walang captain diyan na sasalo kung tutusin kasi nga gusto nilang isapwesto yung sulat ni Ellen White, gustong isapwesto doon sa rim ng Biblia. Kaso hindi po pwede ngayon. Si Mark Finlay gumagawa na lamang ng tinatawag na gymnastic explanation para mapaganda yung kanyang approach. Pastor Padra, tatanda mo nung ako'y nag-send sa inyo ng Spirit of Prophecy. Ginamit ko yung illustration niya kasi galing niya kay Uriah Smith yung captain niya. Ginamit ko yan as introduction para i-defend ang ating Ellen White. Pero mali pala ang application. I'm sorry mga napaniwala ko sa inyo. Okay, now, pero Pastor Dave, binago nila yan eh. Yes. Nirabase na yung summary of fundamental belief na yan eh. Wala nga 18 kasi siguro nahalata nila na oo nga, another source of truth. Ito mga kaibigan sinasabi namin sa inyo na hindi nyo alam kasi huwag kayong maniwala basta sa mga sinasabi ng preachers nyo. Punta kayo sa source. Ito, binago nila noong 2020 yung statement of fundamental belief nila. Ang sinasabi natin dito mga kasama, her writings speaks with prophetic authority and provide comfort, guidance, instructions, and correction to the church. Yan. Wala na yung sinasabi authoritative source of truth. Anong sasabi nila? Kundi ang sinabi na, siya ang nagsasalita with prophetic authority. Nabago ba sa tingin ng mga kasama? Well, nabago kasi ang inilagay nila with prophetic authority. But just the same, kasi ang kanyang sinasabing later on, yung mga additional prophetic utterances niya, yun ang mas matindi, mas masahol yun, Dr. Ronald, kasi kung ang statement ni Ellen White ay with prophetic authority, anuman ang sabihin niyang prophecy after the prophetic time of the canon, iyon ang authority na nila. Tama. Yan ang ibig sabihin. Kaya nung baguhin nila, mas matindi ang naganap. Bakit? With prophetic authority. Now, alam natin na ang Biblia ay nagtapos ang mga prophetic utterances about the coming of Christ and salvation sa Revelation. Now, dito sa sulat ni Ellen White, with prophetic authority. In other words, outside the Bible, Ellen White can claim
prophetic vision and claim that as prophetic authority. Kaya kung iyan ay lumapag sa Biblia, mas paniniwalaan nila. Now, proof, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, Christ entered the most holy place 40 days after the resurrection. Ang sabi ni Ms. White, He entered the most holy place October 22, 1844. So binago ang Biblia. Alin ang pinaniniwalaan nila? Yung later vision ni Ellen White about 1844. So that is a concrete example. Now, don't Yan. tell us that you are Bible-based. Now, you are no longer Bible-based. You are Ito yun. Ellen White's based. Why? Because you Bible believe plus more on Ellen Ellen White than the Bible. Now, that is a classic Yan. example. The Bible says Christ entered the most holy place 40 days after his resurrection, whereas Ellen White, Jesus entered the most holy place in October 22, 1844. And they believe Ellen White. They throw away the Yeah. Bible and take his white word as a prophetic authority. And that's Kaya nga, Pastor, ang sinasabi natin, may second authority pa. Kasi sa Bible, ang sole authority natin is only the Word of God, the Bible. At dito lalo sila napahamak dito eh. Si Ellen mo, sinasabing authority, o ilang authority ngayon, dalawa na. Yan. At remember, mga Oh. kaibigan, ang Bible, na 66 books ng Bible natin, yan po ay, prophetic authority yan eh. May prophetic Oo. authority ang Bible. Sinulat ng prophet yun eh, at may authority. Tapos nagkaroon mo pa ng prophetic authority ni Ellen White, di lalong napahamak, hindi na napuno. Yan. Ang problema pa Mm. dyan, Kaya, Dr. Ronald, Pastor Barberan, kasi si Ellen White, ang sabi niya, she is more than a prophet. Nandun sa fundamental beliefs na, mga kapatid, basahin ninyo, nandito yan, ano ang sabi rito? Yan, so, Ang sabi rito, I know that many have called me a prophet, but I have made no claim to this title. Why? Because my work includes more than that of a prophet. So she is more than that of the prophet. Yun ang sinasabi Yun. ng inyong fundamental beliefs. Kaya Actually, siya ay Oo. mas Kaya, authoritative siya kumpara sa Biblia. isa sa mga Oo. issue din na binabangon ko mula nung ako'y umalis dyan sa Seventh-day Adventist. Yung paniwala ng mga Adventist na ang Bible ay may mali. Yes. No? Ang akala ko nung ako'y nag-Adventist, the Adventist is Bible-believing people. Pag sinabing Bible-believing, ang mga church fathers throughout the centuries, they believe that the Bible is inerrant. Ha? Ang Bible hindi nagkakamali. So kung ano man ang sabihin nito, whether it's theology, moral, science, wala siyang mali. That is the inerrancy. Pero Oh. dito si Robert Olson na isang director ng Ellen White Estate from 1970 to 1990, pinapakita niya rito in order to justify si Ellen White as authoritative pa rin, kahit may mali ang kanyang sulat, pinalalabas niya ang sacred scriptures, maraming discrepancies. Yes. Sabi niya rito, are there discrepancies in the scriptures? The answer is yes. At binagit niya ilan sa mga sample, historical uncertainties, sa Bible ay may numerical, chronological problems, at sa Bible ay may mga inaccurate citations by New Testament authors, sa Bible ay mayroong use of scripture out of context, ang Bible, the Word of God, ay may grammatical imperfections, at kung ano pa. Ngayon, sabi niya, so, ito, maraming nagulat ng mga Adventist dito at nagalit pa nga sa akin. Sa akin, nung in-expose ko ito wala daw akong natuturo ng Bible may mali. O, because Muslim ka na ba? Ba't nagtuturo ka ng Bible may mali? Hoy, hindi ako yan. Yan galing mismo sa director ng Ellen White Estate. Ngayon, ito sabi ni Olson, turning now to the writings of Ellen D. White, ito naman, sa writings of Ellen D. White, we ask, are there any discrepancies in their letters, articles, and books? The answer is yes. If the 773,000 words of the Bible, a series of human imperfections can be found, we would expect to find even larger number, mas marami, in the approximately 10 million published words of Ellen White. At binabit ng ilang mga kasama, inaccurate description of Bible events, sa writing si Ellen White, may errors in dates and years, sa writing si Ellen White, may application of scriptures out of context, si Ellen White, may errors in attribution to a quoted word, si Ellen White, may grammatical imperfection, si Ellen White. So mga kaibigan, to
totoo ba yung sinasabi at propaganda ng SDA na believe the Bible is the authoritative source of truth? That's a lie. Hindi po totoo yan. Dahil ang aming sinabi, hindi po totoo. The Adventists believe na merong another source of truth. Ilang iba sa element. Dalawa po ang source of authority. Kaya nga, hindi namin masisi na tawagin silang kulto. Kasi nga, dapat ang Kristiyano, the Bible and the Bible, yun ang authority. Pangalawa, ang Adventist naniniwala na ang Biblia natin may mali. Yes, correct. At ginawa nila yan, pero hindi rin dati paniwala ng Adventist. Ngayon na lang. Kasi noong 1970s and 80s, nakita nila, marami rin mali si Ellen White at ito nga pinakita namin sa inyo. May mali. So para tumabla, parehong inspiration ni Ellen White sa Bible, so they suggest na ang Bible din maraming mali. Ito nga yung nagasit ng Muslim. Kaya hindi matibay yung stand ng Adventist sa Bible. You are not a Bible. People of the book, you are not. Because you represent the Bible. Sinisira nyo ang Bible. No wonder. Yes, No wonder. tama yan. Kasi, kasi Okay. kita nyo, may mali yung Biblia sa kanila, may mali si Ellen G. White, at okay lang din na may mali sila. Kaya inirevise nila yung nasa continuing, sabi doon, ngayon, prophetic authority na. Kaya gina-justify nila yung kanilang sarili doon sa tinatawag nilang progressive revelation nila. Nagsisimula sa mali, nagiging tama. At yung theology niyan, tulad ng pagkakasala ni Eva, nagsimula sa mali para makakuha ng kaalaman. Yun lang yun eh. Ang diablo talaga, nagsisimula yan doon sa kanyang panunukso para ipangako niya yung kaalaman. Pagka nagkamali, magkakaroon ng kaalaman. Ganon din po, exactly. Kaya ang umiiral dyan. Hindi ako nagdalawang isip ng Holy Adventist. Kasi talaga hindi ko masigura yung kamalian. Pero yung Bible may mali. Correct. Ang tawag dyan, Pastor Barberan, sa legal parlance, peanut butter defense. Ang ibig sabihin, spread the guilt. Spread the guilt. Tama yan. Peanut butter defense yan. Ang ganda. Nagutok ko na yun. Okay, number 2 tayo. Yes. SDA propaganda number 2. Tapos na tayo sa Bible. Hindi talaga ito hindi nasabi ni Mark Benedict. Propaganda lang yan. Number 2, propaganda. SDA and the Trinity. Ayan. Dahil sinasabi si Mark Benedict na ang Adventist ay totoong Christian kasi they believe in the doctrine of the Trinity. Tingnan natin sa video na ating pakinggan. Pakinggan natin yung video dito sa ating video. Seventh-day Adventists believe that there are three co-eternal, co-equal persons in the Godhead: the Father, the Son, and the Holy Spirit. That's based, of course, on Scripture itself. In Deuteronomy chapter 6, verse 4, the Bible talks about the plurality of the Godhead. In other words, the Father, Son, and the Holy Spirit. In Deuteronomy 6, verse 4, the Bible puts it this way: Hear, O Israel, the Lord our God is one. Now that's a very fascinating passage. The word for Lord there is Jehovah. So it says Jehovah, our God. The word for God is Elohim, which is the plural form of God. And then it says the Lord is one. The word one there is Echad. Now I want you to get this. The word Echad is not like the number 1, number 2, number 3. That's a different Hebrew word. The word Echad has to do with the fusion of equals. So evening and morning were the first day. 2 elements of time, and you have the first or one day, Echad day. For example, when a husband and wife are married, they become one, Echad, the two become one. They're two separate, distinct beings, but there's a oneness of mind, a oneness of heart, a oneness of purpose. So the Bible says, the Lord, Jehovah, our God, plural, is one, that is Echad, Jehovah. In other words, the Father, Son, and Holy Spirit are three distinct beings that have the same purpose. They have the same... Yan, pansinin niyo the Father, Son, and Holy Spirit are three distinct beings. Hindi persons, beings, sabi niya. They have the same desire. They that have the same purpose. In other words, the Father, Son, and Holy Spirit are three distinct beings that have the same purpose.
They have the same desire. They follow the same plans. They have different roles in the Godhead, but they are united in the salvation and the joy and the happiness of the human race and, of course, the entire universe. Now, when you come to the New Testament, there are repeated references to the Godhead. The Bible does not use the term Trinity, and many people are confused if you try to use that word. They have mistaken understandings of it. All right. Okay. Thank you. Nabasa ko kasi dito yung mic ko daw mahina kaya in-adjust ko. All right. Ito, second agenda, propaganda ng Adventist. Sila'y Christian at sila'y naniniwala sa Trinity. Ano masasabi niyan, mga kasama? Well, short answer mga kapatid. Ito, Bible Commentary of Seventh Adventists. Sabi ni Mark Finley, go to the source. Look Ayan. at it from our Ginagawa source. natin yan. Ginagawa natin. Now, ang Trinity mga kapatid, three equal beings. Yung tama yung sinabi niyo ni Mark Finley. But is that what they really teach? Ito. Yan. Sabi dito sa Bible Commentary, Volume 5, page 1129, the man Christ Jesus was not the Lord God Almighty. Ay, paano yun? Hindi siya equal with the Father. O that now destroys his claim that three equal beings in the Godhead. Pero ang sabi dito sa kanilang libro, ang sabi, Jesus Christ is not God Almighty. Therefore, He is inferior to the Father. That is what your document is saying. What Mark Finley is saying is not true. That is not what their document is saying. So they are not Trinitarian. Pastor Balberan, ikaw. Ganun din. Kasi, una pa man, ang Panginoong Hesus ay Arkanghel eh. Yun yung una eh. Archangel siya eh. Hindi naman talaga siya napunta muna doon sa point na Jesus, na Diyos. Hindi ganun eh. Ang journey ng kanilang sinasabi diyan, lalo si Mark Finley, nandun na sa panghihilamos, sinilamusan na eh. Kaya nagmumukhang evangelical eh, yung approach. Pero may sablay pa rin eh. Dok eh, beings eh, hindi persons ang idiniin dyan eh. Iba yung beings, iba yung persons dyan eh, ni Mark Finley. Kaya ang problema dyan, meron pa rin silang kinukuha dun sa dati. Meron pa rin dinudukot dun sa dati lang paniniwala. In fact, yan ay patotoo natin, Pastor Balberan, na si Ellen White talaga ang kanilang source of authority. Hindi ang Bible. Kasi only Ellen White used that term eh. Yung tinatawag na three beings. Mababasa natin yan, mga kasama, dito po sa sulat ni Ellen White sa Spiritual Gifts. No? Pakinggan nyo. Ayan. Ellen White, three holiest beings ang ginamit yung term eh. Ang sabi niya, there is where the work of the Holy Spirit, you're baptizing, you are baptized in the name of the Father, of the Son, and the Holy Ghost. And under the sanction of the power of three holiest beings in heaven, you are able to keep your footing. So si Mark Finley, ginamit niya yung term ni Ellen White, shows na si Ellen White ang kanyang authority. Pero in fact, the Christians believe not in three beings, but we believe in three persons. Yeah. No? Yan. Para patunayan ko sa inyo, mga kayo kasama at mga kaibigan namin Adventist, ang Trinity ng Adventist, ibang-iba sa Orthodox Christianity. Ang Orthodox Christianity is there is one God, Father, Son, and Holy Spirit. Three persons, one God. There is one God, three persons. Sa Adventist, there is one God, three beings. Pag sinabing three beings, ang isang Diyos sa mga Adventist ay group of gods. God is a family of three. Yes. Di ba, Pastor Dave? Correct. Kaya nga, alam po ba ninyo, Pastor, dito sa kanilang fundamental belief, 27 fundamental belief, iba yung, mapapansin nyo yung description. There is one God, the Father, Son, and Holy Spirit. A unity of three co-eternal persons. Capital letter P yung persons eh. Yes. Mali talaga yan, Pastor Doc Ronald, kasi personality, a person cannot be shared. While being can be shared. Yung gamit niya sa ekad, sa kayasid, mali. Kasi ang ekad yan, mga kapatid,
it talks about unity. It does not talk about persons at it talks about beings. Ang being Yan. sa person magkaiba. O, example, Kaya ba yun? who am I? I am David. That is person. What am I? I am human being. So, being can be shared. Now, these three persons, they are sharing one Yan. being, and that is Being. divine being. And Yan. that is the doctrine of the Trinity. There Mali is ito. only one being in three persons. Iba yung being, iba yung person. Yung being, yun yung Tama. kung ano siya. Kung ano Yes. siya, yun ang being. Pero yung three persons Mm. is kung sino Kung siya. sino siya, correct. Merong isang ano, which is Yes. God, at tatlong Mm. sino. Yun ang Yes. doctrine ng Trinity. Mm. Eh dito sa Adventist, tatlong tatlong Diyos. Tatlong Diyos. Oh. Kaya alam niyo ba, nung pinaformulate ng mga Seventh-day Adventist General Conference Session, dun sa kanilang session ng meeting, dun lumabas sa Adventist Review noong 1980, kung paano nila pinormulate itong fundamental belief na ito, na statement na binasa natin ngayon. Sila mismo, mga Adventist, ito, nababasa niya sa magazine, pinagtalunan nila yan. Sabi halimbawa ni Leif Hansen, kailangan sabi niya, I wonder it is certain misunderstanding could eliminate by saying a unity in purpose so that the matter of physical unity may be eliminated. Hindi ba pwede, sabi ni Hansen, na unity in purpose na lang para alisin na natin yung physical unity. Yeah. Sabi ni Wilson, maybe we ought to make it a unity in purpose rather than physical unity. Ang sabi ni Bennett, Kita nyo nga? I do recognize and accept the Trinity as a collective unity. Collective unity yun eh. Yun nga, collective na. Individual ang Father, hiwalay. Individual ang Anak, individual ang Holy Spirit, tatlong beings. Collective unity. Kaya sabi ni Harris, na pinag-usapan nila itong particular fundamental belief nito. It seems to me, we have a conflict or contradiction in this statement. Then, there is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. Merong conflict talaga dyan. Kasi hindi yan ang doctrine ng Trinity. Kaya sabi ng mga, dito natin makikita mga kaibigan, ano lang, propaganda lang nila na kunyari naniniwala ang Adventist sa Trinity. Pero ang Trinity nila hindi orthodox. Yes. yan ang Hindi totoong orthodox Trinity. yan. In Tsaka, ako nga reality, kanina. Ang Trinity nila, tritheism, tatlong Diyos sila. Yes. Father, Yan, Son, yan. In reality, Seventh-day Adventists are polytheists. Tatlong Yan. Diyos nila. They Yan are ang not mga- Yan. Trinitarian. They Totoo yan. pretend to be Trinitarian, but they are not. Opo. Trinitarian. Totoo yan, Polytheist. totoo yan, Three gods. totoo yan, Pastor Dave, Doc Ronald. At saka isa pa, hindi talaga makamove on doon sa Archangel yan eh. Kaya Oo. dinudukot pa rin kasi ang mga anghel marami yan eh. Maraming anghel, o di ba? Yeah. Billion of angels. Kaya kapag ka yun nga, yung beings ang ginamit, susuporta pa rin, iilalim pa rin doon sa pagiging anghel. O, Yeah. tapos marami ang anghel. Kaya hindi makamove on dahil lilitaw na maling-mali si Ellen White, mawawala na Kailangan talaga. protektahan nila yung pagiging authority. anghel ni Jesus eh. Oo. Tingnan niyo sa Meron pa rin Athanasian ganun. Creed, eh. Athanasian Creed, Meron ito pa yung rin. expression ng biblical orthodox Trinity Correct. na pinaniwala ng mga Opo. Kristiyanos throughout the ages. Ang Yes. sabi nila, ang Trinity, there are not three eternal beings. Sabi rito, there are not Oo. three eternal beings. Pero sabi rito, there are not three almighty beings, but one being which is Yes. almighty. And there Correct. are not Mm. three gods, but one God. Ang Yes. doctrine ng Trinity, one being of God in three persons. Three Ang persons, doctrine ng correct. Adventist Trinity, there are three beings. Beings. Three persons. Kaya kung mapansin nyo, capital yung letter P doon. Kasi magkakahiwalay na. Last week, Yan. binanggit natin last week, na ang doctrine ng Adventist ay kapareho ng doctrine ng Mormons. Ni Yes. Joseph Yan. Smith. The latter Oh. day saying, sabi dito, in 1838, a personal history, Joseph Smith wrote that he had seen two personages in spring of 1820. In 1843, Joseph Smith stated that there are three personages, God the Father, Jesus Christ, and the separate tangible bodies. Ganyan ang doctrine ng Adventist. So maniniwala pa ba kayo dyan? Babalik ka ba Pastor Dave, sa Adventist kung ang Trinity nila ay katulad ng sa Mormons? Tritheism. Polytheist.
Politics Politics, mga sila. kaibigan. Politics yan. Kaya That is- mag-ingat kayo sa mga sinasabi ng Adventist Communitarian kami. Hindi totoo yan. Ito ang Yes. totoo. Sabi ni Mark Finley, pumunta kayo sa original source. O yan, pinunta namin Yeah. original source. Ibang-iba ang doctrine ng Adventist. Iba yung mukha na pinapakita sa iyo. Yes. Oh, dito tayo sa Okay. pangatlo. Salvation. SDA propaganda number 3. SDA and salvation. Yes. Tingnan mo natin. Ito, Yeah. ano naman kaya ang propaganda ng mga Adventist dito? Ano naman kaya ang camouflage na kanilang Yes. suot dito? Okay. Pakinggan natin tong video ni Mark Finley tungkol sa salvation. Okay? Okay. SDA and salvation. Ito po. You. Seventh-day Adventists do not believe in salvation by works. They do not believe that they are saved by what they eat or what day they keep or the external works they perform. Seventh-day Adventists are solidly committed to the Bible teaching of righteousness by faith in Jesus Christ. They are Yan. Tandaan nyo ang Adventist now, Yes. salvation by grace, at they believe in righteousness by faith. Yan. Yung mga term na mga Protestante. Yes. Now, solidly committed to the fact that we are saved by grace and grace alone. Now you find that in Ephesians chapter 2 and verse 8. Adventists do not believe that the works that we do save us. This is Ephesians chapter 2. There are many of the critics of Seventh-day Adventists that say that Seventh-day Adventists are legalists. We're going to get to that shortly. Ephesians chapter 2. But let me be very clear, very plain. Ephesians 2, verse 8. And it says this, "For by grace you have been saved through faith, not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand for those that walk in him." Seventh-day Adventists believe that we can come to Jesus, that the only thing that saves us is the death of Christ on the cross. yan. Okay, so it sounds evangelical. Yes. Sounds very Oo. Christian, ha? Ano sabi niyan, mga pastor? Well, Ayan. let's go to their fundamental belief. Yeah, let's go to the sources of Ito their ang belief. sinasabi niya. Hindi kasi nila binabasa lahat. Oo nga. Kalahati lang. Ito, babasahin ko po mga kapatid. As the expression of God's character and love, the Ten Commandments reveal His will and purpose for humanity. They demand perfect obedience. Nako. For whoever shall keep the law, the whole law, and yet stumble in one point, he is guilty of all. James 2:10. Obedience to the law as the rule of life is vital to our salvation. Grabe. Ano pagkaintindi nyo dyan, mga kapatid? Ano pagkaintindi? Is Obedience. vital to our salvation. Now, another statement. Ito, page 263 sa kanilang fundamental beliefs. Ito. The wording of summons to worship the Creator, Him who made the heaven and earth, the sea, and springs of water, is a direct reference to the fourth commandment of God's eternal law. Its inclusion in this final warning confirms God's special concern to have His widely forgotten Sabbath restored before the second advent. Delivering this message will precipitate a conflict that will involve the whole world. The central issue, the central issue will be obedience to God's law and the observance of the Sabbath. So, wag nyo kaming sabihin na work has nothing to do with your salvation. That is not true. That is not what your fundamental belief is saying. Iba talaga ang sinasabi ng mga Oo, pastor iba ngayon, talaga ng mga yan. ngalan sa TV. Ibang-iba. Hindi yan ang turo talaga ng Oo. Adventist. In fact, yung Tinatago binanggit natin last time, ito yung sinabi ni Oo. Ellen White, Review and Herald, ito hindi makalimutan, dami nagkukontak sa akin. Saan ba yan? Saan ba yan? Anong pinutol ba yan? Sabi ko, self-explanatory niya, ba't puputulin pa? Complete sentence na yun eh. Obedience, sabi ni Ellen White, obedience to the law of the Ten Commandments
is the Is the condition condition of of salvation. Yes. Oh, Mm. this is God's positive requirement eh. Requirement nila na Oo. kayo mag-obey sa Ten Commandments And para that is maligtas Yan. kayo. Tingnan mo, iba Mere yung sinasabi ni Mark explanation. Finley. Iba yung sinasabi ng propeta nyo. Doon kayo sa propeta kung sinasabi ng propeta nyo, hindi sinasabi ng Oo. Mark Finley. O, ito pa. Ha? Si Jesus, sabi ni Mark Finley, dumating si Jesus to give us an example. Pero sa kay Ellen White, He came to this world and lives a sinless life, that in His power, His people might also live lives of sinlessness. Oh, Correct. yan turo ng propeta ng original. Sabi niya, para Mm. mabuhay kayong Adventist na sinless. Tanong, yung mga nagsasabi niyang dependent ng Adventist. Oh, kami lang ang commandment keeper. Tanong ko, ito tinatanong ko lagi. Na-perfect mo na ba? Nagsisika pa lang. O, hindi ka pa ligtas. O, bakit? Sabi ni Ellen White eh. Ha? Hanggat ikaw, kung gusto mong maging follower ni Jesus, kailangan tularan mo siyang sinless. In fact, sabi nga ni Jesus dito, sabi nga ng kanilang doktrina dito, di ba? Si Jesus, faithfully abide the law. At balang araw, sabi ng kanilang dyan, balang araw in the last generation, God gives the final demonstration that men can keep the law of God and they can live without sinning. O sino dito sa mga inyo ngayon na hindi na nagkakasala sa pagsunod ng utos? Wala. Yan. Bakit? Kasi Oh. hindi naman ang paraan ng Diyos ang kaligtasan ng Pastor Valveran eh. Di ba? Kaya nga, suppose dapat ang approach sana ni Mark Finley dyan ay suppose sana, ang sinabi niya, we don't believe that the Ten Commandments is primarily. Yun sana ang sinabi niya dyan, primarily o firstly. Kasi merong agpang eh. Uunahin talaga yung about Jesus muna nila. Tapos, saka naman Para pupunta sa punto na magmukhang pagsunod ng biblical. utos. Kaya, wag niyang sabing we don't believe na Ah. dire-diretso. Lagyan niya ng primarily kasi merong step eh. Yung kanilang Alam niyo, salvation. alam Una, niyo mga kasama. accepting Sige, Pastor, Jesus. tuloy mo. Yan. Una, accepting Jesus. Tapos, pag inaccept si Jesus Christ, anong susunod doon? Ibabalik doon sa pagtangkilik, doon sa Ten Commandments. Yun ang kanilang turo. Yung ginagawa nila Oo. to maintain salvation. They keep Yan. they obey the Ten Commandments. They obey it. To Oo. keep para ma-preserve nila yung salvation. Hindi ganyan turo Yan. ng Bible. That's unbiblical. In fact, yan ang dahilan kung bakit ngayon si Walter Martin, sinasabi na baga namatay si Walter Martin, yung Kingdom of the Cults. Namatay siya noong 1989. Pero yung successor niya, siya yung gumawa ng Christian Research Institute. Pero sinasabi rito kung bakit ang mga Adventist ay kulto pa rin eh. Sabi ng mga Adventist, kasi itong ginagamit ko dati, Adventist, sabi ni Walter Martin, Baptist yan. Authorities ako, Christian. Ito ngayon updated assessment, Seventh-day Adventist. Kenneth Sample, at ayan ay successor ni Walter Martin. Sabi nito, evaluating SDA today. Ang position namin, sabi niya, ang mga Adventist evangelical, as long as they committed to the questions of doctrine. Pero sabi niya rito, traditional Adventism on the other hand, which seems to have gained the support of many administrators and leaders, appeared to be the moving further away from a number position taken in questions on doctrines. At marami pang tinitiwalag ng mga against sa investigative judgment, di ba? Si Desmond Ford. Yes, marami. Sabi rito, the traditional Adventist position on righteousness by faith is more like of the Roman Catholic Council of Trent than that of Reformations. Yan ang findings ngayon ng Biblical Christian Research Institute. Sabi ni Mark Finley, naniniwala kami sa righteousness by faith. Pero pag inusisa mo, kagaya na itong Christian Research Institute na pinag-aralan ng Adventism, ang traditional Adventist position ng righteousness by faith ay katulad ng Roman Catholic Council ng Trent kesa sa Reformers. Bakit? Ang definition ng Adventist sa righteousness by faith is justification and sanctification eh. So, ibig sabihin, para maging righteous ka, but hindi by faith, by justification, plus sanctification, obeying the Ten Commandments. Yes. So, that is more Roman Catholic than Protestant. Kaya sabi dito, traditional Adventism seems to bend on making Ellen White as interpreter of Scripture. Kaya in the end, ang tinatawag dito, sabi rito, ang Adventism, because has little hope, pagka nanatili itong doctrine na ito, because traditional Adventism is theologically bankrupt and perverted the gospel.
and it robs the Adventist Christian assurance and puts them on the treadmill of trying to measure up to God's holy law in order to be saved. O, kita niyo na? Wala na yung sinasabi niyo na Walter Martin Adventist ay Christian. Wala na, namatay na siya. Pati yung paniwalang yun. Kasi hindi niyo pa rin inaalis yung mga cultic doctrines niyo. Yes, sa correct. salvation. Now, Yan yun. tayo, Correct. hindi naman tayo magaling mag-English eh. Pero nung sabihin ni Ellen White na obedience to law is the is the ano ba ang ibig sabihin ng definitive article the? See, is the Oo nga. is the condition. condition for salvation. Now, Hindi na. ito mo, obedience to the law of the Ten Commandments is that is definitive article the, hindi a. Ay kung a condition, di mayroon pang iba. Ito, very specific the condition. That is righteousness by work, mga kapatid. So, Mark Finley, sorry, you are wrong. Hindi totoo yung sinasabi mo that you believe only on salvation by faith. The basis of your salvation is by faith. Tapos That sasabihin is not true. nila, ang Catholic ay papasi ay kay sa demonyo, antikristo. Yung pa na yung righteousness by faith na doctrine nila ay galing sa Katoliko. Ano ba yan? Okay. Ayun, Number 4, yun nga eh. camouflage SDA Oh. and the Okay. Sabbath. Dito tayo sa Yes. SDA and the Sabbath. Yung sinasabi naman dito. Ano na kaya naman kanila ang propaganda rito sa SDA and the Sabbath? Pakinggan natin at panoorin ang video na ito, mga kapatid at mga kaibigan. But you Adventists keep the Sabbath. The Sabbath is Old Testament. It's Judaism. Wait a minute. Let's think this one through. That's the fourth startling fact about Seventh-day Adventists. Seventh-day Adventists don't accept the Sabbath as an Old Testament legalistic requirement, as a reversion to Judaism. Seventh-day Adventists want to go back much further than Judaism. They want to go back to the book of Genesis. And there in Genesis chapter 2, the Bible puts it this way. Genesis, the second chapter, verses 1 to 3. The Bible talks about the creation of our world. Now, remember, there is no Jew around at creation. When did the Jewish race come into existence? In the days of Abraham. And that was certainly over 2,200 years after creation. Abraham had Isaac, and Isaac had Jacob, and Jacob had 12 sons, and those 12 sons became the tribes of Israel. So there were no Jews around at the time of creation. Notice what the Bible says in Genesis 2. Thus the heavens and the earth and all the host of them were finished. And on the seventh day God ended his work which he had done. And he rested on the seventh day from all the work which he had done. God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which he had created and made. So there, at creation, God creates the seventh day Sabbath. He rests on the Sabbath. We rest because he rested. He blessed the Sabbath. You can get a blessing any day you worship on. But Seventh-day Adventists believe, based on Genesis 2, that God put a special blessing within the Sabbath, and as we come every Sabbath, we long for that blessing. Yan. Ano sabi niya dyan? Kasi parang, ang basis na ginamit niya, Genesis 2. Pastor Balberan, Maliwanag naman na misinterpretation uli yan. yan daw ba ang Kasi basihan ng Sabbath? Oo. Pinagpala niya, binasbasan niya ang ikapito, pero hindi niya binasbasan yung Sabat na noun na S-A-B-B-A-T-H. Oo. His Sabat, S-A-B-A-T, that is verb, huminto, doon sa ikapito na kanyang binasbasan doon sa kanyang gawa. Pero iba yun doon sa Exodus 20, verse 8. Itong sinasabi kung bakit merong Sabbath keeping. Deuteronomio 5:15, sabi po sa mga Israelita, alalahanin ninyo na naging alipin din kayo sa Ehipto at mula rooy, inilabas ko kayo sa pamgitan ng aking kapangyarihan. Kaya merong Sabbath keeping sa Exodus sa mga Israelita dahil inilabas sila mula doon sa Ehipto. Yun ang rason. Hindi doon sa creation ang sinasabi niya na rason. Doon sa paglabas sa kanila,
doon sa In-outsource ang Ehipto. At isa regime. pa, tumalon ang Seventh-day Adventist doon sa Genesis 2. Bakit sila tatalon doon? Sa Deuteronomy 5:3, ganito ang sinasabi ni Moises. Sabi rito, hindi ibinigay sa mga magulang. Di ba? Hindi ibinigay ang kautusan doon sa mga nauna. Sinong Kasama nauna ng Sabat. kay Moises? Kasama si Adan Noah. dyan na nauna. Oo. Walang ibinigay na Sabbath commandment sa creation. Walang remember the Sabbath day to keep it holy sa creation. Saka lamang lumitaw iyan sa Exodus 20 verse 8 dahil sa inilabas sila sa Ehipto, hindi dahil sa merong creation. Yun po ang masasabi natin. Tama. Salamat, Pastor Valparan. Pastor Dave, ano sasabi niyo? Nagsimula ba ang Sabat sa Genesis? Wala kang mababasang ganun eh. Oo nga. Wala, kahit Assumption anong lang gawin nila mo. yun. Assumption. Sunugin mo lang ang Biblia mo, hindi uusok dyan, no, na ibinigay ang Sabat sa kanila. Tama. Hindi lalabas dyan. O, Kahit hindi yun, anong gawin mong basa dyan. Now, there Hindi are yun. clearer texts in the Bible. Now, according to proper hermeneutics, the clearer text should supersede the ambiguous text. Alin ang Tama. clear? Ganun Yung Genesis to or yung Deuteronomy 5 saka yung Exodus? Ito ang clear. They should Tama. govern the subject Tama. matter na hindi ito ibinigay sa kanila. Saka isa pa, medyo may problema dyan si Pastor Finley kasi sinasabi niya, it was given to the Jews. Kailan ba nagkaroon ng Jews? Ayun. Kailan? Wala namang Hudyo noon. Mga Hebrew Oo. sila, mga Israelitas, Hebrew sila. Nagkaroon lamang ng Hudyo nung sila ay palayain from Babylon at tumiral sila doon sa Judea, and that's the reason why they Wow. were called Jews. Yan. Judea. So mali yung trace of history. Now, hindi naman tayo nagmamagaling dito, pero pinag-aralan din kasi namin yan, mga kapatid eh. Sayang yung masteral natin tsaka ng theology. So, Tsaka, Sayang yung gumamit siya masteral dyan. Genesis. Tama si Pastor Valveran. Wala namang sinabi doon na 7th-day Sabbath. Tsaka Wala. isa pa, hindi pareho ang Sabbath ng Diyos sa Sabbath ng tao. Yan lagi ko Iba. inuulit yan eh. Kasi nung Oo. kinreate ni God ang 7th day, una nang na-create ang tao nung 6th day. correct. So, ibig sabihin, kinabukasan 7th day, first day pa lang ng tao yon. Correct. Hindi Correct. pa Yan. magsasabat na agad, di pa nga nagtatrabaho. Ang utos ng Sabat. Oo. 6 days kayo ay gagawa Yes. at ikapitong Yan. araw kayo magpapahinga. Lagi Yes. kong sinesermo ng Ah. Adventist ako. Pagka ikaw itamad mo ng trabaho, hindi ka nagtatrabaho, hindi kasi applicable yung utos ng Sabat. Bakit? Ang sabi dito, para makapanghingi ka ng Sabat, kailangan 6 days nagtatrabaho ka. And then 7th day magpahinga. Paano ka magpapahinga kung hindi ka nagtatrabaho? Lagi kong sinasabi yan. Ngayon, ito, si Adan at Eva, nilikha ng 6th day, Biyernes. Yan. Tapos kinabukasan, ginawa ng Diyos ang Sabat, Sabado. Nauna ang tao eh. Ibig sabihin, hindi sabay ang Sabat ng Diyos sa tao. At mayroon po totoo sa Bible na hindi pareho yung Sabat ng Diyos sa tao. Yung Sabat ng Diyos na 7th day, hindi nagsapos at nagkahapon at nagkaumaga. Yes. Yan. Walang Hindi ganun. nagtapos eh. Ibig sabihin, nagtuloy-tuloy yun. Kaya nga pag Yes. nasa yung Hebreo chapter 3, at Hebreo chapter 4, ay nakalagay doon. Kaya hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng Diyos, nag-aanyaya siya na pumasok tayo sa kapahingahan kahit tapos na ang kanyang paglalang noon sa paglalang ng sanlibutan. Kasi dapat tapos na yung 7th day noon kung pareho ang 7th day ng tao at Diyos. Kaso sabi ng Diyos, bakit hanggang ngayon nag-aanyaya pa rin siya ng kapahinga ikapito na nilikha niya noon? So yung ikapitong araw sa Genesis, hindi yung 7th day Sabbath. Dahil ikaunang araw pa lang ni Adan at Eva yun, actually. Ikaunang Correct. araw Oh, na buo correct. nila. Saka isa pa, Dok. Mm. Sa Genesis 1:29, nag-aanyaya pa nga ang Panginoong Diyos na pumitas sila ng mga bunga eh. Sabi ron Oo. sa Genesis 1:29, Sabat na yon, bawa, ikapito. May ginagawa Sila pa ay rin. nilikha. Mas nag-aanyaya pa nga na sila ay pumitas, magtrabaho, Tsaka gumawa sa ng Genesis, energy nila. Sa Genesis 2, sabi na at si Adan na inutusan ng Diyos na bigyan ng pangalan lahat ng hayop. Yan, Nandika. Oo. Pero mo isa mo biglang pangalan niya, magkakasya ba yan sa araw? Yan. Makakalabag Laborious yun, Makakalabag si Adan. Tsaka ito, si Mark Quinley, dun sa video na yan, itutuloy nyo, kanyang binasa na ang Sabat ay nagpapatuloy sa New Testament dahil sa Acts 13, ang mga alagad ay nagsabi na patuloy nyo ipangaral sa amin sa susunod na Sabat. Tanong, merong Sabat sa New Testament? Ang tanong ko, ito sinulat ko ito. Bakit sa New Testament
ay sa sinagoga ng mga Hudyo lang ang mababasa na nagsisimba sila tuwing Sabado. At wala kang mababasa sa New Testament tuwing Sabado na sa labas ng sinagoga ng mga Hudyo na sumasamba ang mga Kristiyano sama-sama Sabado. Bakit wala? Yun na Di nga ba eh. mga kasama? Oo. Ito ang tinatanong ko Opo. sa kanila eh. Pag may nakipag-debate sa akin, Adventist, ito lang tanong ko eh. Tapos na agad eh. Ha? Oh, bakit sa binabasa niyo sa New Testament, nagsimba si Kristo, Luke 40:16, di ba? 4:16, sinagoga mula sa pagkabata. Sinagoga ng Hudyo yun eh. Sabat talaga yun, kahit wala pang Kristiyano, ang sinagoga, after nilang mapalaya sa Babylonia noon, panahon pa ng Old Testament, sinagoga nandun na. Nagsisimba ng mga Hudyo, wala pang Kristiyano. Yan talagang simba ng mga Hudyo na laban kay Kristo. O ngayon ba? Ngayon, Sabado ngayon. May mga Sabadista ba pumupunta sa sinagoga ng Hudyo ngayon? Wala. Bakit? May sariling simbahan Sabadista eh. Kaya ang tanong namin sa inyo ngayon, Sabadista, kung totoo kayo, ang Sabat ay totoo, bakit wala kayo mabasa sa New Testament? Mga Kristiyano, sila. Hindi kasama yung mga Hudyong Antikristo. Sila sa simbahan, Sabado. Bakit wala kayo mabasa? O nga po, Doc, Acts 13 nga yung ginamit nila. Ang sagot doon, Acts 13:39. Sa 39, sinabi, hindi aariing ganap ang mga nasa Mosaic Law o parte sa Mosaic Law o sa kautusan ni Moises, yung Sabbath keeping. Kaya ang sagot doon sa Acts 13, nandun sa Acts 13:39. Ang sabi doon, hindi inaaring ganap sa kautusan ni Moises ang sino man. Eh di sagot na yung kanilang Sabbath keeping sa Acts 13. Alright. Kaya maliwanag. May isa pang point, Pastor Ronald. Narinig ko doon sa video yun ni Mark Finley, yung salitang remember. Sa 10 utos daw, iyan lang ang nagsimula sa remember. The implication is, it must have been in existence prior to the giving of the 10 Commandments because of that word remember. So, dapat ipinangingilan niya noon kasi sabi remember. Now, mga kapatid, pag sinabi bang remember, does that mean that something to be remembered is being done before? Tanong. Kasi yan ang argumento nila. Basahin natin dito sa Exodus 13, 13:3 and 4. Ito. And Moses said to the people, remember this day in which you went out of Egypt, out of the house of bondage, by the strength and the hand of the Lord brought you out of this place. No leavened bread shall be eaten. On this day you are going out in the month of Abib. So hindi pa nila ginaganap, sinabi na ng Diyos, remember this day. So that argument, because it starts with remember, implies that it has been being done previously. That is not true because the Passover, before it was even instituted as a law, God told them to remember this day. Pambihira. Ano ba namang argument yan? Because remember it must mean na ginagawa na noon. Itong Passover, hindi pa nga nila ginagawa. Hindi pa nga sila lumalabas. Ano ang sabi ng Diyos? Remember this day. Naalala ko remember, mga kapatid. Remember, Passover is the most important feast of the Jews. Before it was commanded, God told them to remember it. Nung pinag-aaralan ko tong sinasabi ng remember, ibig sabihin kakalimutan ang sabat ng mga makasalanan. Kaya dapat remember. Alam nyo, nung inudit tong 10 Commandments sa Deuteronomy 5 ni Moses, di ba inudit ito? Sabi niya, 6 days, you shall labor, di ba? 6 days, you shall, observe the Sabbath. Wala na yung remember eh. Observe the Sabbath day and keep it holy. The Lord commanded you. 6 days you labor, but the 7th day Sabbath. Wala na yung remember. Pero ang remember, tignan nyo, nasa verse 15. And remember, you were slave of the land of Egypt. Hindi yung Sabbath ang pinag-remember eh. Sa Deuteronomy, yung pinag-remember, slave sila ng Egypt. Yes, paano yan? yung pagiging slave. O paano nyo i-apply ang Deuteronomy sa inyo? Kayo ba naging slave ng Egypt? Kasi ibig sabihin ito, ang 7th day na ang utos sa Sabbath sa 10 Commandments, ay remember na sila yung naging slave sa Egypt. And binabasa nila ng Exodus eh. Siyempre nakalagay yung remember to keep the 7th day. Pagdating sa second account ng 10 Commandments, wala na remember sa Sabbath eh. Observe lang eh.
Ang pinare-remember ng Diyos, kayo yung naging slave ng Egypt. Ba't hindi Ayun. sinasabi yan? Hindi sinasabi yan. Kasi nga, mahalata sila dyan. Yan ang problema. Ngayon, dito tayo sa susunod na video ni Mark Finley, mga kaibigan. Malapit na tayo matapos. Although nag-overtime tayo na ilang minuto, pero malapit na ho tayo matapos, mga kaibigan. Okay, pakinggan natin. Ito naman ay patungkol sa second coming. Yes. Alright? Second coming. Tagal lang. The next startling fact about Seventh-day Adventists. Seventh-day Adventists. Fact 5. Believe in hope. They are a people of hope. They believe in Jesus' promise that he's coming again. John 14, verse 1 to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. And I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, Jesus said, I will come again. Seventh-day Adventists are people of hope. Around us, we have crime. Around us, we have corruption. Around us, we have poverty and pollution. Around us, we have disaster and disease. Around us, all over the world, we see this groaning for deliverance. Seventh-day Adventists are a people of hope. They believe that the signs of the times reveal that Jesus is coming soon. Yan. Ano masasabi niyan? Magandang balita ba yan? Seventh-day Adventists is a people of hope, sabi niya. Dahil they are hoping for the second coming of Christ. Ano masasabi niyan, mga kasama? Pastor Veran, ano masasabi mo dyan bago ako? Wala namang masyadong parang makitang diferensya sapagkat yan naman ay hope din naman ng marami. Ang problema lang, yung kanilang pag-aantabay talaga ng sign of the times, meron pong silang mga inimbentong, mga kronolohiya ayon sa kanilang mga sinasabi patungkol dun sa sign of the times na yon. At yun ngayon ang itinatago nila para makarating dun sa naturang hope na yan. Kaya naalala ko tuloy ang paalala sa banal na kasulatan sa unang Korinto 13. Sinasabi diyan ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians 13 ang ganito. Pakinggan po natin. Ang tatlong ito'y nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Itong pag-ibig na tinutukoy ni Apostol Pablo dito, Doc at Pastor Dave, hinggil ito doon sa idinidiinding utos ni Kristo. Nang sabi niyan, bibigyan ko kayo ng bagong utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kanya. Ang idinidiin dito ng early church ay yung utos ng Panginoong Hesus. Ngayon, may mga mali kasing connotation ng pag-asa. Ito hindi ko naman sinasabi na mali agad-agad ang mga pag-asa ninyo, mga Seventh-day Adventist members. Ngunit yung turo kung paano kayo nananatili sa pag-asang iyon. Ano bang inaasahan ninyo? Sunday law? Ano bang inaasahan ninyo? Yung mga kronolohiya na inimbento lang. Yung mga wala namang mangyayaring ganun. Bakit? Kasi hindi naman ebanghelyo ang Sunday law At maging ang investigative judgment na inaasahan ninyo na ang Panginoong Hesus ay magkakaroon ng katapusan ng kanyang pag-imbestiga. Hindi naman mangyayari yun dahil hindi naman totoong investigative judgment. Kaya yung pang masasabi ko dyan, Doc, Pastor Dave, hindi naman mali ang pag-asa. Kaya lang, ano ang inaasahan nila? Ano ang signs of the times na kanilang pinagmamasdan at inaantabayanan? Ang pag-ibig palang pinakadakila Ibig sabihin, manatili sa utos ni Kristo dapat. Kaso, ginagamit ang pag-asa, ginagamit ang pananampalataya sa maling paraan. Faith, sabi nila, pero balik sa Ten Commandments. Hope, sabi nila, pero balik ka dun sa naturang Sunday law, anumang hope dyan. Yan ang masasabi natin. Commandments. Wala kang hope, you're hopeless. At in fact, sabi ni Ellen White, ito yung gusto ko i-diin sa atin. Sa Christ Object Lesson regarding second coming ni Christ. When the fruit is brought forth, immediately, He put it in the second because the harvest come. So Christ is waiting with longing desire
for the manifestation of himself to his church. Second coming to. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. Sabi ni Paul Finley, yan ang Adventist, may pag-asa. Pero sa turo ng propeta nila, siyempre hindi sasabihin ng mga preachers ng Adventist, nakadepende pa lang pagdating ni Kristo sa karakter ng mga Adventist. Paano? Sabi ni Kristo, nag-iintagibisa, nag-aantay na si Kristo na dumating para sa kanyang iglesia, the Seventh-day Adventist Church. Pag yung problema karakter ni Kristo ay perfectly reproduced, pag sinabing perfectly reproduced, walang spot, walang wrinkle, makita ito sa Seventh-day Adventist sa kanyang tao, then tsaka lamang siya darating. Tingin ko, problema yan. Malaking problema yan, Doc. Pag tinignan mo yung mga bashers natin, yung mga corruption dyan sa administration, hindi darating si Kristo eh. Hindi darating. Problemang malaki yan, Doc. Kasi ako bilang mangangaral ng mahabang panahon din, 17 years akong pastor, mga minamahal na kaibigan kababayan. Ugali naming mag-crusade. Na-obserbahan ko, Pastor Deb at Doc, nasa barangay namin pinupuntahan, abay wala pang 2% ang nakukuha namin na 7-day Adventist na convert namin. Dito na lamang sa tinitirhan ko ngayon. Ilan ba merong 7-day Adventist dito sa barangay Quirino? Dadalawa, tatatlo lang. Sa dami-dami ng populasyon. Kung ang pagbabatayan, karakter ng 7-day Adventist pala, hindi na dadating ang Panginoong Hesus dyan. Bakit? Hindi pang masay ang ebanghelyo Walang katapusan ang naturang karakter na yan, na propagandang karakter na yan. Kaya nakadepende sa sige, Pastor Dave. Kaya ang tanong ko nga dito sa declaration na ito ni Mark Finley is the age are people of hope. Ang question ko, hope in what? Hope in what? Perfection. Sa ano? Now remember, ang kanilang investigative judgment doctrine, hindi nga nila alam kung kailan sila isasalang doon para tanungin kung sila ay fit na for salvation or not. So ang kanilang hope dito na sana pagdating ni Christ sa judgment, He will find me to be living in accordance with His will, following the Ten Commandments. Yan ang hope na sinasabi nila. They are not hoping for Christ to come in order to take them to heaven. Bakit? Ngayon, hindi pa sila ligtas. Yan ang turo nila. Ito, dito sa Christ Object Lessons, page 155. Those who accept the Savior, however sincere their conversion, should never be taught to say or feel that they are saved. So, ano ang hope nila, mga kapatid? Kasi ngayon, hindi pa sila ligtas. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang hope ni Apostol Pablo, he is hoping that the reward will be given to him. Ang Adventists, no. They are hoping that when Jesus comes, sana matagpuan silang sumusunod sa Kanya. That is the basis of their hope. No, that is not true, mga kapatid. Correct. The Bible is not talking about when Jesus comes, He will look for people who are keeping the commandment and the Sabbath. Ano ang kanyang hahanapin? Ito po dito sa Luke 18 verse 8. I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on earth? So what matters is faith. Ang kanilang hope, I hope, ang sabi ng Baptist, pagdating ni Kristo, ako ay namubuhay sang-ayon sa kanyang mga utusan, gumagawa ng kanyang ipinagbilin, sumusunod sa kanyang commandments, para i-judge akong matuwid, and then I will be declared saved. That is the basis of their hope. That is the hope that they are looking for. Now, the hope in the Bible, that is not the hope in the Bible is talking. Looking for the blessed hope in the glorious appearing of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang sabi sa Timothy 2:13, because when Christ comes, He will bring us, those who are saved, to heaven. So salvation comes now, and then when Christ comes, those who are saved, He will take them with Him. Ang Adventist, no. Ang kanilang hope, sana pagdating ni Christ, matagpuan akong sumusunod sa 10 utos para pagharap ko sa judgment hall. Remember, mayroon silang karikaturan niyan, picture hall, ang magiging basis ay yung 10 Commandments. Now, pagdating ni Kristo yun. Now, that is the basis of their hope, mga kapatid.
Mali, Tingin ko, Yun. hindi yan ang hope Ako, na sinasabi ng Biblia. kaya nga Hope Channel pero tingin ko niya Hopia Channel. Ay, Hopeless Channel. Hopeless channel. Bakit? Kasi Yes. turo ng tupuetan nyo, sa totoo lang, mga Adventist, serious. Sa totoo lang, seryosohin ito. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of His Spirit in the church. Gusto ni Jesus dumating. Kaya lang, ang pagdating niya, nakadepende sa ugali ninyo, sa karakter ninyo. When the character Yun. of Christ shall be perfectly reproduced in His people, then He will come. Kung ugali nyo, hindi nagbabago. Halimbawa, pag Sabado, sabi ni Eleman, di ba, nabanggit natin kanina, yung ang Sabat, ni Pindy, they are commanding keeper. Patuloy pa rin yung nagluluto pag Sabado. Sabi ni Eleman, pag nagluto ka ng Sabado, nagkakasala ka. Naliligo. Naliligo. Paano ganyan? Kaya mga kaibigan, walang yung sinasabi ng Mark Pindy, ibang-iba sa sinasabi ng propeta. No? Dito tayo ngayon sa susunod Okay. na propaganda. Yes. Propaganda number 6, isa na lang, malapit tayo matapos. Oh. Healthy Yung- lifestyle, eto na. Healthy lifestyle na tayo. Tingnan natin. Kasi well known sila sa tinatawag na healthy lifestyle at ako talagang na-move dyan. Sabi ko, wow, Yes. talagang ibang usapan na to. Kasi Correct. healthy lifestyle. Ito ngayon ang sinasabi rito ni Mark Pindy. You didn't know about Seventh-day Adventists. Seventh-day Adventists do not believe they can eat their way into heaven. They don't believe they can exercise their way into heaven. They don't believe that the physical habits of life are salvic, that earn them salvation. But yet, Seventh-day Adventists are living between 7 and 10 years longer than their American neighbors. Why? Because they believe that their bodies are the temple of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. You see, Adventists do not practice health because they think if they do, in some magical way, that will earn them salvation. But Adventists recognize that human beings are holistic. They recognize that their bodies are the temple of God. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit, who is in you, who you have from God, and you're not your own? You're bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Yan. So, holistic nga naman ang Adventist, hindi lang spiritual, kundi pati body, because that body is the temple of the Holy Spirit. Kaya hindi sila kumakain ng karumaduman, they promote vegetarianism, vegan, di ba? At kung ano ng mga program sa health. At ang iba nga, Pinakinggan ko, sige, Pastor. Doc Leonard, pinakinggan ko yung tape na yon. May portion siyang sinabi na ang food raw ay hindi na doctrine. Totoo yun. Totoo yun. Oo, Nandun sa bandang huli. Sa bandang Oh. huli. O kaya doon ako magko-comment mamaya. Sige, comment ka na. I-play muna natin. Comment ka na. Seventh-day Adventists believe Yan. that God has created them. Yan. Seventh-day Adventists believe that Jesus, God outlined in the book of Genesis of fruits, nuts, grains, and vegetables. We reduce heart attacks. We recognize that the ideal diet given in the book of Genesis is a plant-based diet. They also a transition to that better diet. Yet, Adventists encourage the most healthful diet possible. They encourage the eating of foods in as natural states, less artificial as possible. But none of these things are tenets of faith. None of these things are doctrines. They are rather principles that God has given to enable us. Yan ang Yan magandang ako point. Sige, Pastor. magko-comment. Kasi Hindi hindi doctrine raw yun eh. yan doktrina. Balik tayo sa fundamental belief. O mga kapatid, tingnan nyo. The doctrine of the Christian life. Kasama rito yung pagkain. Doctrine. Iba talaga. Kaya ako mga kapatid, kaya sabi niya, puntahan ninyo yung statement namin, huwag kayong pupunta sa iba. Kaya ngayon pinupunta natin dito. It is not a tenet, it is not a doctrine. Pero basahin nyo, the doctrine of Christian life, it includes doctrine about food. So yung food ninyo mga kapatid is a doctrine.
Doktrina yan. Budol-budol talaga, no? Kaya nga, Ano ang mga- lagi, lalo sa Yes. pagkain ng baboy, binabasa Yes. nila, Isaiah 66, di ba? Correct. Kung Now- nagsisikain ng baboy, susunogin. Budol-budol yan. Now, ano ang mga kasama dito sa doctrine na ito, mga kapatid? Hmm. The law of God, the Sabbath, stewardship, Christian behavior, that include food, marriage, and family. Doktrina. Doktrina yun. So, ang food ninyo ay doktrina, and that is the reason why wala kayong binibinyagan na hindi nangangako, na hindi Oo nga, na no? siya kakain ng mga Oo nga. ipinagbabawal sa Leviticus 11. Oo nga, no? Otherwise, if you do not promise that you will not abide by Leviticus 11, you will not be baptized. No, is it not a doctrine? Your Kasi ngayon nag-aalaga ng baboy, bawal daw bautismo. It is a doctrine. Nag-aalaga ng mga kapatid. baboy. So, Oo. yun lang ang masasabi ko. Yun lang ang masasabi ko. I can Tama, Pastor. say Sige, a lot salamat. of things about that, but I just like to tell Mark Finley that he is not telling the truth. It Correct. is Yan. part and parcel or one of your doctrines. It is a doctrine. Oo. Huli Kaya nga. Hawak-hawak na yung libro na yun, hindi niya binasa. Iba yung sinasabi Oo. niya. Oo. Ah, 27. Sige, Pastor Valderan, may masasabi ka. Ang masasabi ko lang dyan, budol-budol yan eh. Kasi pagsasabihin talaga na ito'y doktrina nila sa panahon ngayon, marami ng evangelical approach na pupwede nga sumago pa sa kanila. At Oo. maliwanag naman kasi sa Roma 14 versikulo 17. Yan, dumako tayo sa Biblia. Sabi po rito sa Romans 14:17, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa Tama. pagiging matuwid, sa pagkakasundo-sundo at kagalakan sa napawang kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung kinakaalarmahan nila, Doc, at Pastor Debe. Kaya dumako sila sa evangelical approach dahil ito'y kabisto-bisto talaga eh. Pag itong sinagupan nila na talata, tiyak sila'y masasawata. Kaya naman nagsisip doon sa evangelical approach eh. Isa pa, sabi sa 1 Corinthians 10:25, ito maliwanag uli. Sa unang Korinto 10:25, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Napakaliwanag na sa pamilyan at Korinto yan, tiyak hentil yan na pamilyan, may mga karne diyan, may karne ng baboy, may karne ng mga ibang mga hindi nakakain ng udyo. Kaya alarma sila rito eh. Laging din. Sabi nga ni Mark Finley, sila lang, Adventist lang, sa pinakamahabang buhay, lifespan at 11 to 12 because of their lifestyle. Hindi sila uminom ng kape, hindi uminom ng tsaa, at mga kung ano. Kaya tayo nung pag nagkakape, patago, Pastor Valderan. Tama. Tago tayo. Ngayon, ubus na yung kape ko pinagmamalaking ako yung nagkakape. Kasi, recent study, sabi rito, ito, kaya fake news yung sa Adventist, na sila lang mahabang lifestyle kasi vegetarian sila. Alam niyo ba, ayon sa pag-aaral ng mga doktor, recent studies have suggested, hindi naman yung lifestyle, kundi having a religious belief and praying could increase the lifespan. Sabi sa isang research, 20-year-old Americans can expect to live 6.6 years longer if they attend religious services at least once a week. Kahit anong religion mo. At pangalawa, a study from Duke University Medical Center, it concluded that even occasional private prayer and Bible study help people live healthier and longer life. Hindi sa kinakain eh. Number 3, a University of Texas study found that life expectancy rose when the number of church services attended increased. Those who attend every week have a life expectancy of 82 years. This dropped up to 79 years for those who attend less than once a week, and for non-attenders, it dropped to 75 years. Tapos, abstinence from smoking, which most Christian churches advocate, hindi lang Adventist will add 3 years to your lifespan. Ito pa, pinagmamalaki na sila daw pinakamahabang buhay. Siyempre, love your own. Pero ayon dito, sa isang pag-aaral, ang mga Mormons, alam mo yung Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, na Church Mormons Joseph Smith,
Mormons live 11 years longer, yet eat some meat. Sabi dito ng mga resources, the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints knew about this long before medical science figured out. The health guidelines that millions of church members live by are also credited with contributing to a longer lifespan for such members more than a decade above the average for the United States. Pag Adventist pinakinggan mo, laging sila lang. Pero Mormons, meron sila mahaba rin lifespan nila. Pero kumakain sila ng karne, hindi sila vegetarian. The health plan, sabi dito, the health plan was first written down in 1833 by Joseph Smith. Si Joseph Smith, ang propeta nilang sumulat ng health plan sa mga Mormons, kaya mahaba buhay nila. And he presented it to the early church member, especially a revelation from God. Vision din ni Joseph Smith, katulad yung Ellen White. The Latter-day Saints usually refer to the health guidelines as the word of wisdom because the introduction to the revelation penned by Joseph Smith begins a word of wisdom for the benefit of the church. So among its provisions, no alcoholic drinks, no smoking or chewing tobacco, no hot drinks like coffee or tea, believed to refer to specifically to tea and coffee, wholesome herbs along with fruits and grains are specifically recommended. Meat is to be used sparingly. Doktrina ni Joseph Smith. 6 years old pa lang si Ellen White, pinangangalan ng Joseph Smith, yung health reform ni Ellen White. Oh, kaya mahaba din ang buhay ng Mormons. Kaya huwag niyo monopolize mga Adventist. Self-righteousness. Kaya masyado kayong bida. Sobrang bida din. Pati Buddhist. Pati Buddhist, Dok. Mga vegetarian. Oh. Pati mga Hudyo. Hindi kumakain ng baboy. In fact, Buddhist. Hudyo. Sa isang research na isang research ng doktor sa Kenya tribes, may 2 tribes. Maasai tribe, mga huli carnivorous ang kinakain nila, mga dugo at gatas ng mga kung ano ng hayop, pati baboy. Healthy sila. They live longer and slim. Yung mga Kikuyu na tribe, kung tawagin Kikuyu na vegetarian, stunted sila, diseased, short-lived, and pot-bellied. Ha? Ito, research to. Yung kumakain ng dugo ng hayop ang iniinom, mahaba ang buhay. Tapos yung mga vegetarian, yung mga so, hindi, yung sinasabi pala ng mga Adventist at may Mark Finley, that is parang delusion. Assumption lang yun. May assumption lang. Sabi nga ni Pastor Dave, doctrine nila yun Doctrine nila. Kahit mali. Pastor Dave. Kahit mali. Nakalagay dito, doctrine So, at saka, Doc. Pastor Dave, Doc. Mali yung paggamit sa First Corinthians 6:19 uli. Ang sabi sa First Corinthians 6:19 nila ay kalusugan ang pinapaksa. Hindi naman Sa First Corinthians 6:15, ganitong sinasabi, hindi ba ninyo alam na kayo mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng masama ang pamumuhay? Babaeng masama pa lang pamumuhay ang pinag-uusapan niyan sa 1 Corinthians 6:15 Paano napunta sa kalusugan? Paano napunta? Immoralidad pa lang pinag-uusapan diyan. Kaya another mali na interpretation. Kaya dito tayo sa last natin. Number 7. Kuwan lang ito. Sige, Pastor. Mayroon ba kayong nabasa tungkol kay Hitler na si Hitler ay vegetarian? Hitler ay vegetarian. Ba't mainit ang ulo? Saka si Hitler, si Hitler, bansot, si Hitler, mababang tao. Mainit ang ulo. Malit lang si Hitler. No, mayroon akong nabasang document. I don't know if that's true, but the point is that sinasabi nila, vegetarian si Hitler. Kaya vegetarian. Kaya pala mainit ang ulo. Mainit ang ulo. Hindi naman. Maraming vegetarian na magaganda rin ang lifestyle. Pero sinasabi natin, hindi gawin doktrina yan. At yun lang. Choice lang yan. Life choice yan. Hindi mo pwedeng... Tama. Ulitin ko mga kapatid. Hindi totoo yun ang food laws ay hindi ninyo doktrina. Kasi dito na lang sa title ninyo, that is included in your doctrine the doctrine of the Christian life that includes food and drinks, mga kapatid. So that is a doctrine.
Hindi totoo yung Yeah. sinasabi ni Mark. Kaya nga sabi ni Ellen White, Correct. pag ikaw uminom ng kape, nagkakasala ka, pambihira. Di ba? Sabi ni Ellen White, drinking Correct. coffee Delikado is a yan. sin. Ba't mo sasabihin sin kung hindi doktrina yan? Cola, Oo. cola, tapos Oh. coffee, tea. O pag Coffee, tea, umiinom ka daw niya, kalokohan. kakasala ka. Sa pag-aaral Oo. ng mga eksperto, yung pag-inom ng kape, hindi naman nakakasama ng katawan eh. Nakakabuti pa sa isip. Sa isip, sabi nga dito ni Ellen White, Satan is taking the world captive to the use of tea and coffee, liquor, and tobacco. Diseases of every type, all type have been brought upon human beings, sabi ni Ellen White. Disease, mga sakit. Pero yan ay lumang kaalaman at galing kay Joseph Smith. Pero ito sabi ng doktor, overall, ito si Thomas De Paulis, PhD research scientist ng Vanderbilt University Institute for Coffee Studies. Nagpakadalubhasa to. Sabi niya, overall, the research shows that coffee is far more helpful than it is harmful. For most people, very little bad comes from drinking it, but a lot of good. Sabi naman, di ba? So, paano sasabihin? Kaya mga kapatid, naku. Pero hindi natin sasabihin na, kasi ang mga Adventist, pagka hindi uminom ng soft drinks, tea, pupunta kay Ellen White eh. Correct. Dapat pumunta kayo sa Bible at sinasabi ng mga eksperto. Yeah. Katulad Opo. nito, hindi pala totoo yung kape, kasalanan. Last, dito tayo sa last natin. Yes. The SDA and the Great Controversy Team. Ito na yung ating last na Yan. i-play ngayon sa video ni Mark Fendi sa umagang ito. Pakinggan natin. Ayan. Nadidelay si Mark Fendi. That you likely don't know about Seventh-day Adventists. Seventh-day Adventists see the Bible in its broadest perspective. We recognize that there's a conflict between good and evil in the universe. Revelation chapter 12. And we're looking there at Revelation chapter 12, and we're looking starting with verse 7. And war broke out in heaven. Isn't that a strange place for war? Michael and his angels fought against the dragon. The dragon fought in his angels. But they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of old, the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast into the earth, and his angels were cast out with him. In the ancient realms of space, thousands of years ago, there was an intergalactic conflict, a great controversy, a cosmic battle between the Father, Jesus, and the Holy Spirit on one side of God. Eve partakes of the fruit, Adam partakes of it. Immediately they begin to die in their bodies are decaying. That every human being has had the final opportunity and choice to serve Christ. In 20, the holy city descends. And as it descends, believe in what the Bible teaches, that Jesus is going to come, that Jesus' plan will be triumphant, that his purpose will be triumphant, that his kingdom will reign forever and ever and ever and ever. Yan. Yun ang pinagmamalaki na Pastor Dave, yung Great Controversy Team. Okay. Adventist lang daw meron yan. Kahit saan naman may Great Controversy kahit sa loob ng church. Pero yan, ano masasabi diyan? Totoo ba yan na sila lang ang nakakita ng bagay na yon ng team? Kasi yung Great Controversy na libro, alam natin, ito'y galing sa vision ni Ellen White sa Introduction of Great Controversy. Pinakita daw sa kanya yung panorama of events from the time of creation until the second coming. Yan daw mangyayari. So parang, wow, kaya nga yan ang lagi na pinakakalat, di ba? Million libro throughout the world, pinakakalat nila, Great Controversy. Ano masasabi mo dyan sa kanilang propaganda na yun? Hindi ba sinabi dyan ni Mark Finley na Jesus, dumating si Christ, pumunta si Christ to vindicate God? Yan. Parang sinabi niya rin dyan eh. Sinabi niya yan. Sinabi niya. So, ang purpose ng pagparito ni Kristo ay to vindicate God's character. At yan din ang sinasabi ni Ellen White. Now, ang Biblia, ang sinasabi ng Biblia sa Matthew 8,
18:11, hindi ganyan ang sinasabi. Ang purpose ng pagparito ni Christ is, for the Matthew Son of Man has 18:11. come to save that which was lost. Yan ang kanyang purpose. Now, why will He vindicate God's character? Kanino? Ang purpose ni Christ pagparito ay to save that which was lost. Yan. See, yan ang sinasabi na. Now, another one, yung sinabi niya dyan, may narinig pa ako dyan na sinabi niya na pagdating ni Christ, magtatagumpay siya over Oo. kay Satan sa kasamaan. Yan. So yun ang pagdating niya. He will triumph. He will, in other words, future pa yung kanyang Future pa pagtatagumpay. pagtatagumpay. Yes. Oo. Now, ang sinasabi naman ng Biblia, hindi. Nung mamatay siya sa cross, nagtagumpay na siya. Yun. That is the irony of Christ's death on the cross. While it is true that He died on the cross, but that death was His triumph over all principalities on earth. Ang sabi dito sa Colossians, having wiped out the handwritings and requirements of that was Tama. against us, which was contrary to us, and He has taken it out of the way, having nailed it to the cross, having disarmed principalities in powers. That includes the power of Satan. That Oh, includes yeah. the power of the evil. Now, having disarmed principalities and powers, He made a spectacle of them, triumphing Correct. over them in it. Yeah. So, hindi totoo yun na si Kristo ay magtatagumpay pa lang. Si Kristo ay Tama. nagtagumpay na. Yan Yeah. ang sinasabi Yan ng banal na Yan ang kasulatan. pansagot natin dun sa kanilang last generation theology. Sa Yes. last generation Oh. theology nila, ang tagumpay daw ng Diyos ay mangyayari pagka yung mga Adventist na naka-perfect na sa Ten Commandments ay nabuo na in the last days. Sabi Correct. dito, the last Yeah. generation, Adventist tinutukoy dito, the Yes. last generation, God gives the final demonstration that men, mga Adventists, can keep the law of God and that they can live without sinning. Yan daw ang Yeah. magde-demonstrate ng righteous, magbibindicate sa Diyos. Pero sabi, tama si Pastor Dave, ang nagbindicate sa righteousness ni God ay yung cross, yung pagkamatay ni Kristo sa cross, yung kanyang katapatan. Tapos na Yeah. yun. Eh, ang mga Adventist naghihintay pa na ang last day at ma-final demonstration na to vindicate God ay yung pagpe-perfect ng mga Adventist. That is really egotistical. Egotistical Yan. and narcissistic view na Narcissistic, talagang sobrang correct. bidang Adventist na sila lang magbibindicate. No, that is wrong. That is a Oo. cultic doctrine. Pastor Valveran, sige, Pastor Oh, Valveran. at saka wala namang ibang patutunguhan yung great controversy nila kundi papupunta pa rin dun sa paniniwala nila sa Revelation 14 verse 12 Wala namang ibang summary ang sinasabi ng great controversy kundi yung pagsunod pa rin ng naturang Sabat, yung Ten Commandments, yung kautusan. Yun pa rin yung great controversy na sa uling panahon makikita at masasala yung nasa panig ng mga sumusunod Tama. sa utos at yung mga nandyan naman sa hindi sumusunod sa utos. Yun yung panaka-gist ng kanilang great Yes. controversy. Yung naturang Sunday law, yung naturang attack ng animal, yun yung mga kanilang sinasabi diyan pag sinamarize natin ang great controversy. Ngayon, doon na rin sa sinabi ni Pastor Mark Finley, doon sa Revelation 12 verse 7. Oh, meron bang 10 commandments kaya nahulog si Satanas doon? Wala doon ba sa Ezekiel 28 kaya nahulog yung pumi-figure out kay Satanas doon, kay Lucifer, may 10 commandments ba? Wala. Sa Isaiah 12:14 verse 12, meron bang 10 commandments doon? Wala. Doon ba sa Deuteronomio 5:3 sinabi bang merong 10 commandments sa mga magulang na nauna? Wala. Wala Lahat pare-pareho Hindi sa 10 commandments nahulog si Eva. Hindi sa 10 commandments nahulog si Satanas, si Lucifer. Wala kaya hindi nila Tama. ma-reconcile yung tinatawag nilang great controversy na ang kalaunang sinasabi ang nasa panig dyan yung musunod na utos at yung hindi sumusunod sa utos kasi wala silang ebidensya biblically na sumusuporta doon sa ibig nilang i-claim ng great controversy kalaunan yung sumusunod na utos at yung hindi sumusunod na utos ang great controversy. Hindi po yon.
Walang Oo ganon. nga. Sa lahat ng evangelical, napakaliwanag yung pagiging suko kay Kristo at saka yung wala kay Kristo. Kaya nga, tama si Pastor Dave, Doc, anong sinasabi? Yung Oo. natalo na talaga si Lucifer doon sa cross. Kaya nga sa AD Oo. 70, naguho pa ang Jerusalem, mismong Yes. templo, para wala nang unabis ebidensya na may Mm. ugnayan sa Ten Commandments ang Kristiyano. Pati yung pinaglagyan ng Ten Commandments, yung mercy seat, yung sa kaban ng tipan, sa loob nito, nawala na rin kasi wala ng templo, wala na rin Ten Commandments. Lahat ng ebidensya na buhos na wala o nabis ang timano Oo na nga. bura noong AD 70. Pero Correct. preparatorily, nung panguna pa man, sa cross pa lang, wala na na-demonstrate na natalo na ang Amen. pananalasan ng Diablo. Pati na rin ang Ten Commandments, wala na rin kasi Colossus 2:14 ang alituntunin at palatuntunan kasama tambalan siya ng katawang luma na napako sa cross. Kaya Yes. nga nakakalungkot eh. Ang sa Adventist hindi pa victorious si Christ, hindi pa Hindi pa. na-vindicate ang Diyos hanggang ngayon. Mabibindicate lang ang Diyos ay kay Ellen White pag ang mga Adventist na perfect na nila ang karakter ni Kristo. That is egotistical and talagang self-righteous ang nangyayari. So, sa ating pong episode ngayon, napag-aralan natin, number one, yung sinasabi ng Bible at ang mga Adventists, they only believe in the Bible as the only source of truth and authority. Hindi po totoo yan. It is only Adventist propaganda para makalikom ng maraming membro at siyempre, alam niyo na, para sila ay dumami. At nakita rin natin na hindi yan totoo, na-demonstrate natin. Pangalawa, nakita po natin ng SDA propaganda number 2, SDA ay Trinitarians. Totoo niyan, hindi sila Trinitarians. Tritheism sila. Tatlo ang Diyos nila. Ang Diyos sa kanila, iisang Diyos na pamilya. One God composed of three individual beings. At Hindi number pa. 3, nakita natin sa propaganda number 3, ang SDA at kaligtasan. Sinabi mismo ng propeta nila, pupunta tayo sa original source nila, ang salvation ay condition ng pagsunod ng Ten Commandments ng perfectly. Yan ang ilagay nyo sa isip nyo dahil yan totoong doctrine ng Adventist na nagmamaskara lang na tulad ng tupa para madali silang tanggapin ng tao. Nag-warning si Jesus mag-ingat sa mga bulaang propeta na nakasuot tupa pero sa loob ay lobong maninila. Ganyan ang mukha ng Adventist. Number 4, propaganda. Sabi na, they are the only commandment keeper and Sabbath ay sa Bible. Hanggang ngayon, sa oras na ito, wala pa silang mapakita sa New Testament na mga Kristiyano nagsisimba sa Christian Church every Sabbath. Wala. Laging sa sinagoga. Wala talaga kasi Kristiyano na nangili ng Sabbath bilang Christian Church. At panglimang propaganda, na Adventist lang naniniwala sa tamang version ng Second Coming of Christ, pero deep inside, ang totoo lang, ang turo ng Adventist, hindi darating si Kristo hanggat hindi magiging perfect ang karakter ng lahat ng Adventist. Yan ang problema. At kung titignan natin karakter ng Adventist lang, hindi darating si Kristo. Hindi talaga. Okay? Number 6, SDA propaganda number 6, SDA and healthy lifestyle. Hindi ho galing kay Ellen White yan. Nauna si Joseph Smith. Malawang kinuha ni Ellen White yung doktrina ni Joseph Smith. No? At marami na hindi biditaran mahaba ang buhay. Ang nagpapahaba ng buhay ng tao habang nandito pa sa lupa ay may relasyon sa Panginoon. Patuloy na pagsimba at pakikinig ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? And lastly, nasagot natin, that's the date controversy theme. Napaka-controversial nito. Marami pong problema rito. Okay, so huling mga pang-uusapan, last word sa Pastor Dave. Any last word? Pastor Valparaiso. Mga kapatid, kayo pong nanonood sa amin, nakinig sa aming podcast ngayon, hindi po namin ito ginagawa parang tuligsain. Bibigyan namin kayo ng opportunity para i-weigh yung sinasabi nila at ang sinasabi ng Biblia. Na kung sa akala ninyo mas kapaniwala sila, go ahead, sundin ninyo sila. Pero pagka sa tingin ninyo ay may sense din yung sinasabi namin at ito ay base sa mga dokumento, base sa Biblia, then kayo na po ang bahalang sumunod. Now, yung mga basers natin, okay lang, hindi kami interesado sa inyo sapagkat Wala kayong mapapala sa inyo. Yes. Ang sabi ni Kristo, uusbong yung pareho, yung damo sa panirang damo. trigo. Uusbong yung pareho. And now, pagdating ng panahon, saka natin makikita kung nasaan tayo sa panig niyan. Tama. So, sana mga kapatid, i-weigh ninyo ang sinasabi namin at
madala tayo sa tamang paglilingkod sa Diyos. Salamat, Pastor Oo, Dave. opo. Pastor At Robert. ganun din po ang tulad ng nabanggit ni Pastor Dave, umaasa kami na sa isang optimistic na paraan ninyo ito itrato. Si napag-aralan na si Pastor Mark Finley ay meron pong mga kakulangan sa sinabi niyang 7. Actually, hindi naman lang 7 eh. Hindi lang 7 ang hindi nila sinasabi. Ah, Marami yan. hindi lang 7 ang hindi nila Marami. sinasabi, marami pa. Merong 7 na hindi lang alam na nasasabi o nasabing 7. Marami 'yan. Kasi paborito nila ang 7. Ang Seventh-day Adventist kasi paborito ang 7. Ito. Kaya 7 yung sinabi diyan. Pero actually, maraming hindi po 70 nasabi times talaga. At 7 ito pala. nga po, 70 times 7. ang aming sinasabi rito ay mga bagay para inyong pagbulay-bulayin, pagmuni-munihin at inyong sukatin sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at seryosong pagbabasa ng banal na kasulatan. Mahal namin kayo mga Seventh-day Adventist members, kaya namin ginagawa ito dahil kami man ay mga naturang na biktima din ng mga paniniwalang Tama. aming binubunyag ngayon kung paano tayo hindi patuloy na mabiktima. We Tama. love you all at advance Okay. na aming pagbati sa inyo sa Christmas at Salamat. sa New Year. Sa Happy New Year at Merry Christmas. Ah, Okay, binabati natin ating mga viewers na sumaybay, si Totoy Apoy Aresco. Binabati ka namin at ganun din po si Brother Erwin de la Cruz. Joy and Grace Ministry. Salamat, Brother Erwin. Si Val Lagumbay. Ganun din si Wilbert Manlapas. Kamusta sa iyo? Ganun din si Uncle Larry Cotal. Uncle, kamusta po kayo? Ganun din si Julianito ganun din si Brother Rolando Ventura from Canada at si Arlene Hamaybay. Salamat sa pakikinig. Ganun din si Sister Helen Jansson. Salamat po at ganun din po si Pastor Dante Manalo. God bless sa inyong tatlo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikisama sa atin at hindi po natin nasunod yung 1 oras na sarap ng usapan. Pero at least wala pa tayong 2 oras. Salamat sa Okay. Panginoon. At marami po na bless sa atin ngayon at tayo. Salamat po sa mga inyong mga feedback. Napakaganda. At panoorin niyo muli ang video. Pagtapos namin ay pwede pong i-replay ito. At pwede niyo pong i-download ang outline namin at doon niyo babasahin yung mga details na hindi namin nabanggit. Maraming salamat. Pastor Dave, pwede yung pakitunglan sa ating pong closing prayer. Okay. Gracious Lord and loving Father, we thank you for the opportunity of sharing your words again. We hope, O God, that the words that you have planted to the listeners today will germinate and be able to recognize the true word of God, the true word of the Bible that will lead us to salvation. Thank you so much for hearing our prayers. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Thank you very much. Ayun po, ang Back to the Scriptures today at Former Adventist Fellowship Podcast ay nagpapaalam pansamantala. God bless you all at nawa at pagpalain kayo lahat. Bye-bye. Hanggang sa muli.